hallelujah, as the Lord declared His word that He said, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear them from heaven and will forgive their sins. Now my eyes will be opened and my ears attentive to the prayers offered in this place. I have chosen and consecrated this temple so that my name may be there forever. My eyes and my heart will always be there. Beloved brothers and sisters, this is the Word of God. Thanks be to God. Amen. Let us pray. Oh, hallelujah, our Father who art in heaven, whose name is holy. Salamat sa Diyos. Oh, hallelujah. We are here, oh Lord God. Ay, hindi pa pala ako Sister Olive, nakamute po kayo. Oh, hallelujah, oh Lord God, Almighty Father. We are here now at your presence, oh Lord God. Salamat po sa iyong presensya ngayon sa amin, oh Lord God, sa pag-aatang mo sa aming balikat ng iyong gawain. Magpahayag kami ng maputing balita ng kaligtasan, O Lord God, na sa Diyos ay walang imposible. Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo, naniniwala po kami sa iisang Diyos sa tatlong persona, O Lord God, sa katotohanan na ibinigay mo sa amin at sa oras na ito, naniniwala kami sa anointing na ibinahid mo sa aming mga ulo upang maghatid ng balita ng kaligtasan sa lahat na makakasumpong, O Lord God, ngayon sa oras na ito. Oh, hallelujah. Ikaw po ang mapurihan, ikaw po ang maparangalan, at ikaw lamang po ang aming marinig, ang iyong tinig. Ibinabaksi po namin, hindi namin pinapayagan ng anumang kasinungalingang dala ng kaaway, O Lord God, sapagkat ang oras na ito ay banal, ikaw ay narito, at ikaw lang ang aming maririnig. So, salamat po sa iyo, Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. To God be the glory. Salamat po sa panalangin at muli po ang dakilang Diyos. Narito naman po kami ng mga likod na pinalaga mo sa kapanahunan sa pamamagitan po, O Diyos, ng iyong mga salita na gumagabay sa amin. At siyempre po sa oras nito, wini-welcome po natin ang lahat ng brothers and sisters na makakasumpong o nakasumpong na. Isang mapagpalang buhay po sa inyo. Kayo po ng mga patuloy na nakikipaghilang po sa ating Panginoon na makakasumpong ng Panginoon sa kanyang paghahari sa buhay na walang hanggan. Ngayon po ng mga patuloy na nakikipaghilang po sa ating Panginoon na makakasumpong. Hello, to God be the glory. At mga kapatid, narito po ang ating mga brothers and sisters sa mga oras na ito. Ang ating kapatid, si Brother Leo Samatra. Brother Leo. Hello po, good evening po Lord at sa inyong mga kapatid. Buong puso lang po kami nagpapasalamat po si Lord. Kay Lord dahil po kahapon, kagabi po, yung fellowship kagabi ay matagumpay sa tahanan po nila Brother Fred at Sister Carrie. Kagabi po, matagumpay. Nandun po mga kapatiran, mga kapatid, nanonood po ang mga kapatid din natin sa kanilang mga tahanan. Matagumpay po. Maraming salamat po, Panginoon. Yan, salamat po. At narito din po ang ating kapatid, Brother Ernie. Maraming salamat po, Brother Rex. At gusto kong unang-una magpasalamat sa Panginoong Diyos sa kanyang katagumpayan sa pag-outreach po ng mga taga Las Vegas at Amen Dasmariñas main chapter na pinangunahan po ng nagngangalang Brother Rex Abrera. Praise the Lord. Head servant po ng Amen Missionary Ministry at ganun din si Brother Nonong na head disciple preacher po dito sa Pilipinas at kasama po ang mga Amen Choir, Dasma Amen Choir at salamat po talaga sa katagumpayan ng gawain niya at nagkaroon po ng laying of hands at pre-over at napakarami po ang nakatanggap ng biyaya pagpapala mula sa Diyos at ganoon din salamat din sa mga
chapters dito sa Urdaneta City na nakipag-isa sa gawain niya nung Sabado. At binabati po namin kayo lahat, mga kapatid, sa lahat ng chapters ng MN Missionary Ministry, no exception po. Yan lang po, Brother Rex. Yan, salamat po, brother. Salamat po. Ang wala nga lang doon, kapatid, yung nagkaroon po ng stroke na pinagaling ng Panginoon, hindi nakarating. Ano? Hindi po. Kasi para nag-message sa akin na may mga ilang dinapuan ng lagnat, yun. Kasi uso po ngayon dito sa Pangasinan, Urdaneta City. Ayun, sa purihin ng with- Diyos. But anyway, salamat sa matagumpay na gawain po, no? Na sinamahan tayo ng Panginoon. At siyempre po sa lahat ng gawain ng Panginoon, pinasalamatan natin ang Panginoon sa patuloy niyang pagkilos po, lalo na po sa kahapon, sabi nga ni brother, sa mga kapatiran natin na kung saan po ay naroon po sa gawain kahapon kina Sister Carrie. Isa pong kagalakan ng puso natin na patuloy po natin na nakakasama o nakakadaong palad o ang mga brothers and sisters natin. At dahil ito naman po ang ating kapatid, Sister Olive. Sister Olive, kumusta po? At sino pa po ba ang nakatune in ngayon na babatiin natin? Amen. At natutuwa tayo dahil tayo ay meron na tayong mga viewers ngayon. Of course, nandiyan nakatutok ang aking husband. Bira ko yung batiin, but narito kasi ang kanyang pangalan. But anyway, si Sister Delia Castillo, kumusta po kayo dyan sa California? Si Sister Lourdes Durazo, mga kapatiran nating taga-California, si Brother Mario and Sister Alice Benson, lagi naman na nandyan. Kumusta po kay Brother Mario? Miss na namin po kayo ni Sister Alice. Sister Josephine Sidoro Cabiltes, ito regular viewer po ito ng Panginoon, talaga naman. And of course, si Sister Seni Samatra, si Brother Freddy, regular din natin ito at early bird pa ito, lagi. Freddy Marquez and Sister Rita Marquez, at alam po natin na yan ay madadagdagan pa dahil nga ngayon pa lang ako nagtatag ng mga tao. But anyway, salamat po sa inyo at nariyan po kayo. Narito po naman kami Amen. upang paggamit sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. So welcome po mga brothers and sisters again sa programa ng ating Panginoon na pinagkaloob sa atin upang patuloy natin mapakinggan ang kanyang mga salita dito sa programa Sa Diyos ay Walang Imposible. At ngayon po dadako na po tayo mga kapatid sa mabuting balita na ipapahayag po natin sa mga kapatid natin na nakasumpong at pinili ng Panginoon na makapakinig sa araw na ito. Sister Olive, sino po ang ating first, sino po ang Tagalog at saka English? Okay, pwede po yung dalawa na. Si Brother Ernie sa Tagalog, si Brother Leo sa English. Okay po, sige Brother po. Leo. Po. Ganun po, this is the good news of the Holy Gospel of our Lord, taken according to written by St. John chapter 15, verses 9 to 17. Glory to you, O Lord. Lord, Glory to you, Lord. As the Father has loved me, so I have loved you. Remain in my love. You will remain in my love if you keep my commandments, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you all this, that my own joy may be in you, and your joy may be complete. This is my commandment. Love one another as I have loved you. There is no greater love than this, to give one's life for one's friends. And you are my friends, if you do what I command you. I shall not call you servants anymore, because servants do not know what their master is about. Instead, I have called you friends, since I have made known to you everything I learned from my Father. You did not choose me. It was I who chose you and sent you to go and bear fruit, fruit that will last. And everything you ask the Father in my name, he will give you. This is my command.
that you love one another. Brothers and sisters, this is the good news of our salvation. Praise to you, Lord Praise Jesus to you, Lord Christ. Jesus Christ. Amen. Amen. At ito naman po ang ating mabuting balita sa ating Pilipino na wika. Hango po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15, magsisimula po sa talatang 9. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Kayo, Panginoon. Pati sa iyo, Panginoon. Kung paano inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko, at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang iyalay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Inirang ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Amen. Amen. Sa mga minamahal na kapatid na nakasumpong na po at patuloy na nakakapakinig ngayon sa pahayag na ito ng ating Panginoon dito sa Ebanghelyong ito na isinulat po ni San Juan, ay muli po, brothers and sisters in Christ, ay tatalakayin po natin. Amen po. Tatalakayin Amen. natin ang punong-puno po ng mga kapahigang spiritual mula sa salita ng Panginoon na nagpapahayag po na sa Diyos nga po ay wala pong imposible. Kaya dito mapapansin po natin, brothers and sisters, ang kagalakan po ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid, kung bakit po ipinahayag niya to sa atin at ipinag-uutos po, mga kapatid, dahil ito ang kalooban ng Diyos Ama na dapat mahayag. Kaya pakinggan po natin, mga kapatid, sa pananampalataya ang pasimula po ng ating kapatid Sister Oli Manalo Carandan. Amen po. Mapagpalang pagmamahal ng Diyos sa lahat. Ang Amen. topic ay about love of God, love of the Father to His Son, love of Jesus to His Father, and love of Jesus to us, and our love should be to our Jesus Christ. Amen. Amen. So, how can we show our love to Jesus? How did Jesus show His love to the Father? So, yan po ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik po. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. So, yan. Sa unang pahayag pa lang, makikita natin po ang reflection ng gospel po natin, brothers and sisters in Christ, na bibigyan din po ng anong unang pasimulang reflection ng ating mga brothers na ito. Pakinggan po natin ang ating mga kapatid. Brother Leo. Opo, maraming salamat po, Lord. At mga kapatid, alam naman po natin, brothers and sisters in Christ, nang mula po sa aklat ng Genesis hanggang po dun sa pahayag, ay pinapakita o pinaparamdam po ng ating Panginoon ang kanyang pagmamahal, brothers and sisters in Christ. Mula po nung nilikha ang tao, hanggang sa makarating po ang mga Israelita sa bayang o sa lupang ipinangako ng ating Panginoon, na hindi po sila ikangay pinapabayaan ng ating Panginoon. At ngayon nga po sa bagong tipan, brothers and sisters in Christ,
ay ganun din po nung ating pong Panginoong Jesucristo ay sinugo po ng Ama dito po sa mundong ating kinagalawan, brothers and sisters in Christ. Kaya nga po mga kapatid, ang pag-ibig po na ayon po rito sa mabuting balita na ating tinatalakay ngayon, ang pag-ibig ng Diyos po sa bawat isa sa atin ay tunay po at ganap, brothers and sisters in Christ, na wala pong hindi po naghihintay ng itong pag-ibig na ibinigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin ng kabayaran, Amen. Amen brothers po. and sisters in Christ. Kaya nga Praise po, the Lord. mayroon po sa yung pong mga kapatid, sikat na verse, brothers and sisters in Christ. Puntahan niyo po sa John 3. Praise the Lord. To God be the glory. Opo, Brother, Panginoon. okay. Brother Ernie, ano pa po ang unang reflection mo? Maraming salamat po, Brother Rex, mga kapatid, sa Holy Brother Leo. At bilang pagbubukas, makikita po natin, kasi sa totoo lang, binilang ko kung ilang beses na sinabi ng ating Panginoon Kristo ang pagmamahal, pag-ibig. 9 na beses po na ibig sabihin. Ito po, totoo yung sinabi mo, Brother Rex, na sinabi mo na ito kasi pinag-uutos ng Diyos. Kasi ito po ang panukala ng Diyos na dapat mahayag. Kaya bilang pagbubukas, ito po ang aking pagninilayan, iikutan mamaya. Itong pinakahuli na kasi basta 9 na beses na Amen. sinabi Amen po. Amen po. Brother, thank you po. Ayan po. Malahan tayo. Praise the Lord. To God be the glory. So yan yung mga pasimula po na pagbubukas ng mga pahayag ng ating mga kapatid, brothers and sisters, na kung saan sa mga oras na ito, alam ko po na kayo ay nasasabik pa po na mahayag ang mga pasimula po na ipinahayag ng ating mga kapatid sa ating programa na sa Diyos ay walang imposible. At narito nga po ang mabuting balitang ito, brothers and sisters, na ipapahayag na po sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga kapatid. Back to you po, Sister Oling. Nakamute yata. Po, nakamute. So, Okay, bigyan niyo ating- po ng kapahayagan ng unang reflection niyo po. Apo, sige po. So, alamin natin ano po, yung pagmamahal ng Ama. Actually, ang buong Biblia, kung mapapansin po natin, this is the book of love. Because Jesus is love of the Amen. Father to us, and God is Himself love. Bibigay po natin na yan, mga verses niyan mamaya. So, lahat ng kung papansinin po natin sa creation lang ng Diyos, ano po, pansinin natin kahit mga bulaklak, mga pagkain, mga falls, mga ginawa ng Diyos yan para sa ating lahat, sa ikaliligaya natin, sa ikaliligaya ng mga mahal na niyang anak, ano po. But of course, ating muna iisipin na tayo mahal ng Diyos sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Mahal tayo ng Diyos, no question about it, because ibinigay niya sa atin ang kanyang anak. Ano po? Mahal din naman niya ang kanyang anak. Ano po? Hindi naman pwedeng tayo lang ang minahal ng Diyos. Sabi dito sa John 3:35, the Father loves the Son and has placed everything in His hands. Hyundai Santa Fe versus Super. So, nasa akin ba yung Opo. The Father loves the Son and has placed everything in His hands. Binigay sa Kanya ang kapamalaan, binigay siya ang authority to give life, lahat ay binigay sa anak. Ano po? Lahat ng kapamahalaan. Amen. So, yun ay pagmamahal ng Ama sa anak. Sa John 5:20, sabi ng Panginoon, for the Father loves the Son and shows Him all He does. Pinakita ng Diyos Ama lahat ang kanyang ginagawa sa anak. Yes. Amen. He will show him even greater works than this so that you will be amazed. So, hindi pwedeng hindi mahal
ng ama ang anak. Bagamat ini-offer niya ang kanyang anak, masakit yun sa kanya, mahal na mahal niya ang kanyang anak. But, of course, mahal ng anak ang ama. Of course, sa John 17 po, verse, alam paano minahal sa Matthew muna. Ano po? Sa Matthew chapter 26, verse 39, ang sinunod ng Panginoon lahat ang pinagawa ng Ama. Sabi doon na umabot pa sa hindi naman sinong gusto magpapako sa cross, pero sabi niya dito sa 39, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Ano yung cup na yun? That is the cup of wrath that he's going to drink. Yung cup of wrath na yun ay para dapat yun sa atin na nagkasala sa Diyos at tumalikod sa Diyos. But Jesus followed the Father. He drink the cup, that the cup of wrath of God. Ano po, yung galit ng Diyos ay kanyang tinake. At yun ang gusto ng Ama. My Father, sabi niya, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Amen. So, of course, marami ang lahat na may ginawa ng Panginoon at mapakarami tayong mabibigay na verses dyan para ipakita ng ama, ng anak ang pagmamahal niya sa Ama. Dito na lang sa John 17 ang sinabi niya, pinakilala kita. Sa 26, pupunta ako sa 26, sabi niya, I have made you known to them and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them. Amen? So, grabe yung lahat ng kinikilos, wala siyang ginagawa. Sabi niya, I do not speak on my own authority. John 14 verse 11 to the following po yan. Sabi niya, hindi siya nagsasalita ng ganong sa kanya lamang. That is how he loved the Father. Sabi pa nga niya, I do nothing on my own. It is the Father who works in me. Amen. And so, pinapakilala niya lahat ng kanyang ginagawa. Ito, the glory of God the Father. So, sinusunod niya ang Ama. Walang sinuway ang Panginoon. Everything na iniatang sa kanya ng Ama ay sinunod niya. Amen. So, that is the proof that the Son loved God. And so, for us, ang pagmamahal ng Panginoong Jesus, of course, ibinuwis niya ang buhay niya at inasabi niya sa ating gospel ngayon na ibinigay niya ang kanyang buhay sa isang kaibigan. Hindi na niya nga tinatawag tayong alipin, kundi kaibigan dahil ganun kamahal tayo ng Diyos. At kung anong meron siya, ang kanyang holiness, ang kanyang righteousness, ay ibinigay niya sa atin. Siya ang naging anak ng tao at tayo ang naging anak ng Diyos. Proof na mahal tayo ng Panginoong Hesukristo. Sa ating pagbabalik, ating didiscuss kung paano naman natin mamahalin ang Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Amen. So mga kapatid, sa pananampalataya ay napakinggan po natin ang mga kapahigaan yan, ang binahagi ni sister, no? Na kung saan po ay sinasabi po ng ating kapatid yung reflecting the divine nature of God's love, no? Na nahayag po dito sa ating gospel. Okay, so maraming salamat po, Lord. Thank you po sa aming kapatid. Balikan natin si Brother Leo. Brother Leo, and Opo, bigay maraming niyo salamat po po. ang anyo pong kabuhang refleksyon po. Opo, dito nga po mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, brothers and sisters, sa atin ay wala pong kapantay. Ganap po ang pag-ibig na binibigay niya po sa atin. Amen. Kaya nga po mga kapatid, dito po sa sinabi nating Panginoon, ito ang kautusan ko, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Kapatid, madali pong unawain at kayang intindihin ng kahit sino po itong salita, magmahalan kayo. Sa Biblia po, mayroon pong 3 klaseng pagmamahal po ang pinapaliwanag po ng bawat isa sa atin, bawat isa, mga brothers. Ito po yung eros, philia, at agape. Ang agape po, ito po ang pinakamataas na uri ng pag-ibig at ito rin ang pag-ibig ang inaasahan po ng Diyos sa atin.
kung mga kapatid, narapat nating tumbasan ang wagas na pag-ibig ng Diyos na iniukol sa atin, brothers and sisters. Ngunit sa totoo lang, hindi lahat po ay nagawang suklian ang pag-ibig ng Diyos. May ilan na umiibig lamang sa salita na sinasabing iniibig niya ang Diyos. Subalit ikinakaila naman ang kanyang mga gawa, mga nakikita, mga brothers and sisters in Christ. Kaya nga po mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang pag-ibig po ng Diyos na ito ay hindi po umihingi ng kabayaran. Yeah. Brothers and sisters in Christ. Hindi po siya humingi ng... Ang nais lang po niya ay gayahin po natin ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo na ibinigay sa atin. Brothers and sisters in Christ. Nang sabi pa nga po niya mga kapatid, doon po sa binanggit na po sa ating kapatid na si John 3:16-17. Hindi ko na po babasahin mga kapatid. Kaya nga po, brothers and sisters in Christ, ang sabi po ni Jesus, ito ang kautusan ko. Kautusan na po ito ngayon na binibigay po sa atin. Kautusan na dapat po nating sundin o talagang atin pong pagbigyan po ng mga kapatid ng pansin. Sinabi niya, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Madaling unawain. Di marahil kasing daling gawin mga kapatid. Kaya nga po, brothers and sisters in Christ, kung inyo pong maalaala nung nagkaroon po sila ng usapin po ang ating Panginoon Jesucristo doon po sa mga pariseo at yung mga tagapagturo po ng kautusan, brothers and sisters in Christ. Na ating po yan matutunghayan, brothers and sisters in Christ, doon po sa Ebanghelyo na sinulat po ni Mateo, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Mateo, Kabanata 15, talata 7 hanggang 9, na ganito po ang nakasulat, mga mahal kong kapatid. Tinawag na po ng ating Panginoong Jesucristo itong mga pariseo at utos na po ng kautusan. Mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ng propeta Isaiah tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito, sa kanila po ang mga kapatid, ay kunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Mga kapatid, itinuturo nila, sabi pa nga nila galing daw sa Diyos, ngunit sa kanilang sariling kaalaman lamang, brothers and sisters in Christ, ang kanilang itinuturo. Sabi nga po doon, mga brothers and sisters in Christ, sa Matthew 23, mga kapatid, na verse 1, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Marami pong brothers and sisters in Christ ang gumagawa pa rin yan hanggang ngayon sa ating kapanahunan, mga kapatid. Well, magaling po silang magsasalita, puro bulaklak ang kanilang bunganga, brothers and sisters in Christ, na marami silang naaakay, ngunit mga mahal kong kapatid, nakakalungkot kumang sabihin, hindi po ako nanguhusga, ngunit ang kanilang mga tinuturo ay hindi po makikita sa kanilang ginagawa. Kaya nga po, mahal kong kapatid sa Panginoon, napakahalaga po ang mabuting balita natin tinatalakay ngayon. Inuutusan ko kayo, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Brothers and sisters in Christ, hanggang dyan lang po ang ibibigay ko, brothers and sisters in Christ. Ayun. Maraming salamat po, Diyos. Panginoon. Oh, hallelujah. So mga kapatid, napakinggan natin ang pahayag po ng ating Diyos ayon sa kanyang salita sa pamamagitan po ng ating kapatid. Ang ipinag-uutos. Ang subject po ng ating kapatid ay ang ipinag-uutos. No? Okay po mga kapatid, salamat din po sa ating kapatid. Punta natin si Brother Ernie. Brother Ernie, ano po yung reflection mo kanina tungkol sa
Ito po, ang magiging tatalakayan kong topic ay ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos ang Diyos ay walang hanggan. At ito nga, gaya nga ng sinabi mo kanina, ito ay pinag-utos ng Diyos sa ating lahat. Kasi ito po ang panukalang Diyos na dapat mahayag sa simula't simula pa. At simula pa. At kung ating titingnan, gaya nga dito, yung binilang ko nga dito sa ating mabuting balita, 9 na beses na pinahayag at binanggit ng ating Paiso Kristo yung pag-ibig, pagmamahal. Kaya nga walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat na dapat mahayag. At gusto kong daanan itong sinasabi ni Moses sa Lumang Tipan na nagpapahayag ng aking yung topic. At dito nga sa isa sa sulat ni Moses sa Lumang Tipan, Deuteronomio, sabi po dito, chapter 7, pagsimula po tayo sa 7. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo. Amen. Amen. Praise the Lord. At sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. At kung ating babalikan yon, na kasi na slave sila, alipin sila ng 400 years sa Egypt. Kaya sabi dito sa verse 9, at pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Amen. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salin lahi. At mga kapatid, whether we like it or not, kasama po tayo ngayon sa ating generation sa ika-1,000 salin lahi na yan. Sa pagmamahal ng Diyos sa katauhan. At ito nga sa ating mabuting balita, daanan ko lang po na dito po para sa akin po ito yung sa huli nga po na alam ng Panginoon na malapit na siyang lumisan sapagkat dumating na ang oras upang matupad ang kalooban ng Diyos na ialay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan nating lahat. Na yun nga sabi ni Brother Rex, panukala ng Diyos sa simula't simula pa. Bago naghabilin ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ipinadama niya muna sa kanila kung gaano sila kamahal. Nang mula sa pagiging lingkod, tawag niya silang kaibigan. At dahil sa sila ay kaibigan, sa kanila niya inihabilin ang pinakamahalang utos na dapat nilang tandaan at tupdin sa kanyang paglisan ang manatili sa kanyang pagmamahal at magmahal sa isa't isa. Amen. Sa isa't isa. At dito ako magtatapos. Dagdagan ko na lang maya kung may oras po tayo na paano naman natin maibabahagi yung utos nga niya ng ating Paiso Kristo na magmahalan kayo. Magmahalan kayo. Ito po ang sinasabi, pahayag ni San Evangelista sa unang sulat niya, chapter 3, verse 18. Sinasabi niya sa ating lahat, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. At idudugtong ko lang yung sinabi ni Saint Mother Teresa of Calcutta na do little things with a great love. Kaya anuman ang gagawin natin,
maliit man o malaki, ipakita natin ang pagmamahal na iniuutos ng ating Panginoon Kristo. Amen and amen. Amen. Yan, purihin at Diyos. So God be the glory. So napakinggan po natin mga kapatid ang kapahigan ng Panginoon sa kanyang salita sa pamamagitan po ng ating kapatid. Okay? Na kung saan po hinahayag nga po yung divine nature po, no, ng Diyos. Hallelujah. Di po ba mga brothers and sisters in Christ? Po. Oo. So maliwanag po na sa gospel na ito nagpapahayag po talaga that the essence of God, brothers and sisters, this is the truly character ng ating Panginoon. Yung kanyang pagiging selfless, brothers and sisters, at yung buhay na ibinibigay niya dito po sa buhay po ng tao na kanyang nilikha na kalarawan at kawangis. Kaya ano sabi po, kagalakan nga ng ating Panginoon, brothers and sisters in Christ, na mahayag ang pag-ibig ng Diyos na isinishare niya po sa atin. Amen? Kaya yun ano sabi po doon, pakinggan natin ang unang pahayag ng ating kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. So, dito ipinapahayag ng Panginoon na ang pag-ibig ng Diyos Ama sa Kanya ay ibinabahagi niya po sa atin. Amen po ba? Ibinabahagi. Alam niyo po, tayo nga pong tao, pagka kung ano ang nararamdaman natin sa ating kalooban, sa ating puso, at na-share natin, nagkakaroon tayo ng kagalakan. Hindi po ba? Amen po. Amen. Yung bang, kahit sa maliit na bagay, pag meron kang nagawa sa anak mo, sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa kabrother mo, na mga malilit na bagay lang, pag ito po ay naibigay mo sa kanya, na ito'y talaga nagmumuna sa puso mo, labis ang iyong kagalakan, hindi po ba? Ganun po ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Ayon po sa pahayag ng ating mga kapatid mula po kay sister na sinasabi nga po na ipinakita ng Diyos Ama ang pag-ibig niya sa kanyang anak, kaya ibinigay niya ang kapangyarihan, brothers and sisters, na magbigay buhay. Sa binahagi ni Sister Olive kanina doon sa John chapter 5. Alala niyo po yung sa verse 20. To God be the glory. At yung pag-ibig na yan, brothers and sisters, yan po ay talagang sabi po, nature ng God because God is love. Kaya nga sabi nga ni brother kanina, doon po sa John 3:16 na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Gayon na lamang. Kaya nga ibinigay ang kanyang anak, brothers and sisters in Christ. Hindi para tayo maparusahan o pampahama, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At yan ang pinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyong ito, brothers and sisters in Christ. Kaya nga tayo pinili ng Panginoon Pinili tayo ng Panginoon. Hindi po tayo ang pumili sa Kanya. Tayo ay pinili ng Panginoon, brothers and sisters in Christ, upang sa pamamagitan po, mga kapatid, sa pamamagitan po ng spiritual na pag-ibig ng Diyos, mamungaho tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Amen. At paano po ba? Ano po ba yung pag-ibig ng Diyos? Naalala niyo po ba yung pahayag ni letter po ni Paul doon po sa 1 Corinthians chapter 13? Opo. Okay, basahin po natin yung portion na yon para medyo magbigay ng karagdagan na impormasyon, brothers and sisters in Christ, at Unang banal sulat na ni kapahayagan. Pablo. Sige po. Unang sulat ni Pablo Apostol sa mga taga-Korinto, Kabanata 13. Verse 4. Verse 4. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Amen. Sige pa po. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Amen. O maliwanag po yun, mga kapatid. Amen po ba? Yan ang pag-ibig na ipinahayag po ni Pablo sa kanyang sulat, brothers and sisters,
na dapat ito po ay maging bukas sa atin. Kung ang pag-ibig na ito ng Diyos, brothers and sisters, na ibinabahagi ni Kristo sa buhay po natin upang sa pamamagitan ng bungang ng Espiritu, yung love, joy, peace, naalala mo yun? Sabi, the fruit of the Holy Spirit. Galatian po. Opo, sa Galatians chapter 2 verse 22 ba yun? Chapter 5 verse 22? Chapter 5, brother. Opo, chapter 5 verse 22. So yung Opo. pinahayag po niyang brothers and sisters ni Pablo, na siya rin po nagpahayag niyan doon po sa fruit of the Holy Spirit, ito yung nais po na taglayin, nais po ng Diyos na ito ay nasa sumasa atin o nasa sa atin. Dahil dito po, ang pag-ibig na ito, nga kapatid, ay nagmumula sa Diyos na manatili pong taglayin, manahan at magkaroon ng paghahari ang pag-ibig na ito ng Diyos bilang tanda na ang Diyos ay sumasa atin sapagkat hindi tayo ang umibig sa Diyos kundi siya ang umibig sa atin, brothers and sisters. Sabi po ni letter ni John sa 1 John, naalala niyo po yun, brothers and sisters in Christ. So maliwanag po na ito po ay ipinag-uutos sa atin ngayon, mga kapatid. Amen. Na kung ano ang pag-ibig na ito na sinasabi ng ating Panginoon na wala pang hihigit sa tunay na pag-ibig na nag-aalay ng kanyang buhay. Naalala niyo po yung sinasabi ng ating Panginoon? Sige po, basahin natin ang ating gospel. Okay? Po. Ano sabi po diyan? Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito. Amen? Upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, magmahalan kayo. Gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Yung Amen. pag-ibig na ito na pinadama ng Diyos sa atin, mga kapatid, no? Bilang pagbabahagi po ng pag-ibig ng Diyos sa Kanya, ay Kanyang tinupad po, brothers and sisters, yung banal na panukala ng Diyos na tayo po ay hindi mapahamak, no? Kundi tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya binigay niya po ang Kanyang anak sa atin na binanggit po ni brother sa John chapter 3 verse 16. So anong ibig pahiwatig ng ating Panginoon dito, mga brothers and sisters, sa bawat isa po sa atin? Taglayin natin ang kagalakan ng pag-ibig ng Diyos na ito sa ating puso sa pamamagitan ng pagmamahalan, sapagkat yun ay pinag-uutos po ng Panginoon. Yan ay isang bagong kautusan na sinasabi po natin nung tinatanong ang Panginoon ng mga tagapagturo ng kautusan. Lord, ano po ba ang pinakamahalagang utos? Ano po sinabi ng Panginoon? Ito ang pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas. Amen? Buong kaluluwa at buong pag-iisip. At ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Walang taong hindi nagmamahal sa kanyang sarili, brothers and sisters in Christ. Maraming tao na hindi naging bukas sa bagay na ito. Amen po ba? Amen. Ang iba, alam nila kung gaano kamahal nila ang kanilang sarili. Dinadamitan, binibilhan ng magandang damit o masusuot, pinapakain ng masarap na pagkain, iniingatan, pinoproteksyonan, binibigyan ng gamot o whatever, vitamins, nag-exercise, pupunta sa gym. Kasi nagpapahayag yun na mahalaga sa kanya ang kanyang buhay. Kalakip ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Pero bakit maraming tao nagpapakamatay? Hello? Hindi ba mahal niya ang sarili niya? Pero bakit nagpapakamatay ang tao? Bakit sinisira ng tao ang kanyang buhay tulad ng tulad halimbawa ng hindi pagsunod, unang-una sa lahat, ng ipinag-uutos ng Panginoon na ipinapahayag din po ng kanyang salita sa pamamagitan ng mga nagsasalita ng salita ng Diyos. Bakit maraming kumukontra sa mga pahayag ng salita ng Diyos ng mga taong
Hindi nila naintindihan kung bakit dumating sa kanila ang salita ng Diyos. Hindi po ba? Iyon ay bunga ng pag-ibig ng Diyos na pinararating sa mga tao dahil sa kanilang pananampalataya ang makapakinig sila ng mga kapahigang espiritual ng salita. Dahil yun po ang pag-ibig ng Diyos, brothers and sisters in Christ. So ito po ang nais ng Diyos na maging laman ng puso ng tao, brothers and sisters in Christ. Kung iniibig natin ang Diyos na hindi natin nakikita, paano natin maiibig ang ating kapwa na nakikita natin? Sabi po ni Juan sa kanyang unang sulat, no? Sa that is chapter 4, mga kapatid, ng first letter ni John, di po ba? Opo. So, maliwanag po, mga kapatid, na ito yung dahilan ng pangangaral ng Ebanghelyo ito ng Panginoon. Ipahayag sa tao kung gaano po, sabi niyo po ng mga brother natin, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao, brothers and sisters, na ito po ay ipinadama ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya isinishare po, sapagkat sabi nga po, ang tao po sa totoo lang, hindi bukas tungkol sa bagay na ito eh. Dahil kung bukas ang tao sa pag-ibig ng Diyos, ang tao po hindi mag-iimbot eh. Alam mo yung mag-iimbot? Mag-iimbot. Magiging maramot, brothers and sisters. Ang tao po hindi magiging maramot. Pag sinabing maramot, ang unang iniisip natin bagay, no? Ang tao hindi nagiging maramot saan? Sa pangunawa po sa mga pinapahayag ng tao sa kanyang sarili. Kumbaga may mga tao pinagsasabihan, hindi tinatanggap. Amen po ba? May mga tao nagkakamali, sinasabi ang mali. Hindi po tinatanggap. Mga ngatuwiran pa nga ang tao na nagigisan-himisan ng commotion. Nagigisan-himisan na lumalabas yung dapat lumabas na hindi naman dapat lumabas. Nag-create ng mga bagay na nagbibigay po ito ng, sabi po rito, ng commotion, no? Sa isip, sa kalooban, no? Nagkakaroon siya ng pagkagalit, ganyan po yan. Yan ay mga pangyayari na gaganap in real life, brothers and sisters, because yung fruit of the Holy Spirit, no, ay hindi po nagiging ganap sa atin. Ang sabi nga ng Panginoon, pinilit niya tayo eh. Pinilit tayo upang tayo ay mamunga, humayo. Sabi po, pinili ko kayo upang kayo humayo at mamunga at manatili ang bunga sa inyo upang ang anuman ang hingiin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob ko sa inyo. Kaya marami po tayo mga Kristiyano na may pananampalataya na everyday may prayer, every time may prayer, asking for what we need to our prayers. Pero hindi natutupad, hindi nangyayari, hindi natutugon ang prayers natin. No? Na ilalagay pa ito, sabi po, sa mahabang timetable ng Diyos. Hindi ibig sabihin hindi matutupad yan. Matutupad ang panalangin natin sapagkat sinabi ng Panginoon yan, ano man ang hingin nyo sa Ama, sa aking pangalan, ibibigay ko sa inyo. Pero bakit tumatagal ang yung tinatawag na timetable ng Diyos na i-answer yung prayers natin? Bakit tumatagal? Yun mga katanungan ng tao, minsan sinasabi, Lord, bakit wala? Bakit hindi pa? No, darating yan. Matagal nga lang. Bakit matagal? Kasi yung mga bagay na hindi mo naintindihan. Bakit po? Yung pamumunga natin nakabase doon. Ang kaganapan, ang fulfillment noon. The fruit ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang purpose ba ng tao sa pag-ibig natin sa Diyos o ang paniniwala natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ang paniniwala po ba ay para lamang tumanggap tayo ng gusto nating tanggapin? Ang pag-ibig ba natin sa Diyos na ito o ang pag-ibig ba ng Diyos, love na love ba tayo ng Lord dahil sa gusto natin, yung gusto natin? Yung ba ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Hindi po ganun, kapatid, sa pananampalataya. Are you willing to offer or to sacrifice yourself in accordance to the will of God the Father for His glory? Amen. By loving to one another, yung pagmahal ka sa iba, maunawaan mo sinasabi ng salita ng Diyos na namumutawi sa ating kapwa o ng sino man nagpapahayag ng salita ng Diyos. Huwag din natin kukontrahin pa kung alam mo salita ng Diyos ang sinasabi, maliban hindi nakaugnay, no, na pang-espiritual ang sinasabi sa iyo.
So, nangyayari po yan in real life, brothers and sisters. Yan ang dahilan kung bakit po, no, mayroong tinatawag po na pag-uutos. Di ba? Pag-uutos. Liwanag na sabi ng Panginoon ito ang utos ko Ano yung utos? Nagmahalan kayo. Magmahalan. Kasi kung ang pagmamahal ng Diyos, no, na ibinigay, ipinadama, ipinakita kay Kristo, isinishare sa atin, sinasabi ni Kristo ngayon ito sa atin, na dapat po alam natin ito ay sumasa atin. Dapat makikita rin po natin ito kung paano isinare ni Lord ang pag-ibig ng God the Father to us. Dapat ang pag-ibig na ito na isinare sa atin ni Kristo na nasa atin, na ishare din natin sa iba. Amen. Amen? Yun ang Amen. purpose ng Holy Gospel na ito, brothers and sisters. Bakit po? Bilang tanda na ang paghahari ng Diyos as God's love, kapatid, lumalago, namumunga, naghahari, kumakalat sa bawat buhay ng tao. Amen. Amen po. Pagpalainawa niyo, O Diyos, ang mga salita mong ito na ipinagkaloob mo na may kapangyarihang pag-ibig mula sa iyong Espiritu. Amen po. Amen. Sister Olive. Dear Lord. Amen. Hallelujah. So, mataas ang ating standard na ating aabutin. Ang sinasabi ng Panginoong Jesus ay kailangang hindi basta love lang yung nasa atin, kundi yung love of the Father may be in us. Naulitin ko po yung John 17 verse 26. I have made you known to them and will continue to make you known in order that the love you have for me, the love of the Father that is for Jesus, may be in them, may be in us, and that I myself Amen. may be in them. Amen. So, Amen. paano natin iaabutin yung standard na ganun katindi yung pagmamahal na nasa atin? Kasi matindi yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi pag i-define mo ang Diyos ay agape, He is selfless love, at pinatunayan nga yan na ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak sa atin. So how can we love back God? Amen? Ang sabi ng Panginoon dito, of course, sa John 14 verse 15 to 17, if you love me, you will obey my commandments. Amen? So, yun ang ating sasundin. Ano ba yung commandments? Ang commandments nga ay talagang ng Panginoong Jesus, mga details nito ay nasa Matthew chapter 5 hanggang 7, at dapat sundin natin talaga ang pag-uutos, at mapapansin natin this commandment of Jesus is always focused on loving one another. Siguro makikita natin dito, sabi niya sa murder, sabi niya, you shall not murder, sabi itong una, but ngayon, sinasabi ko, bawal na kayong magalit. Sabi sa murder, you have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Amen? Yun nga yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 13 na yung love mo ay kailangan ganon kadakila. Amen? Na kahit makapagsalita man lang ng, sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1, I may speak in the language of human and of angels, but if I don't have love, I am a loud gong or a clashing cymbal. I may have the gift to speak what God has revealed, and I may understand all mysteries and have all knowledge. I may even have enough faith to move mountains. But if I don't have love, the selfless love, the God's love, I am nothing. Amen. I may even give away all that I have
and give up my body to be burned. But if I don't have love, none of these things will help me. Amen? So, Amen. Amen. sa Romans chapter 13 verse 8 to 10, sabi ni Saint Paul, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. Amen? For whoever loves others has fulfilled the law. The commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other commands they may be, are summed up in this command. Love your neighbor as yourself. Love does not harm to neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Kaya nga yung Panginoong Jesus, ang mga ibalikan natin yung love at baka hindi pa natin nagagawa ito, mga kapatid. Sabi niya dito, when you remember brother or sister has something against you, sila pa ang may kaso sa iyo, leave your gift there in front of the altar first, go and reconcile to them. Yan ay kautusan. Then come and offer your gift bago mo mahalin ang iyong amang iyong hindi nakikita. Mahalin mo muna ang iyong, sabi dito sa 1:4:20 ng John, whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brothers and sisters whom they have seen cannot love whom they have not seen. Amen? So, eto, kung iisipin natin, lahat ng itong sinabi ng Panginoong Jesus, dapat magkaroon tayo ng katuparan sa atin. Sabi niya, settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Ganun, kahit ikaw ang tama, ikaw ang hihingi ng pasensya, ikaw ang manghihingi ng sorry, ikaw, ganun. Sabi niya, kung talagang ikaw ay, kahit ka pa magaling mag-talk, kung hindi mo man lamang na o kumusta o na naaabutan ang iyong mga ang iyong mga followers ng iyong ministry, how could you proclaim the gospel of the Lord? This is the gospel of love. Amen? Sabi nga, sabi niya, adultery. Sabi, you shall not commit adultery. It is said in the Old Testament. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery. Amen. Amen. Divorce. Praise the Lord. Amen po. Mahalin Okay. mo asawa mo. Sister, pakibalik mo po yung sinabi niyo po na ang pagtungkol sa pagkagalit. Yung pagkagalit sa 1 John 4:20 po. Opo. Yung word na binigyan niyo ng daan para mas lalo natin i-expose. Kasi may dalawang bagay po ang dapat maihayag natin diyan, yung tungkol sa pagkagalit. Opo. Kasi ang pagkagalit, ang Diyos po ay nagagalit. Opo. Bakit nagagalit ang Diyos? Kasi mo po, pagka tumatalikod ka, hindi ka sumusunod sa Diyos. Hindi ka sumusunod sa sinasabi ng Diyos. Amen. Amen po. So, ganun din po yan sa panahon natin na dalawang klase ang pagkagalit. Halimbawa, si Kristo ba naggalit sa templo? Nagalit po. Nagalit. Ano ang kinagalit niya? Dahil sa ginawa nila sa templo. Opo. Pero ang pagkagalit po, hindi yung pagkagalit na sa puso naghahari Or nanatili. or nananatili. Tama ba ka, brother? Kundi yung pagkagalit dahil sa ginawa nila. Po. Dahil sa ginawa nila, nagalit ang Diyos. So, ganoon din po yan. Halimbawa, ikaw, o sino man, na meron kang sinasabi sa isang tao, itinuturo mo sa isang tao, at hindi sinusunod ng tao ang sinasabi mo, at nangyari yung bagay na sinasabi mong pwedeng mangyari at magalit ka.
Yun ho ba'y tumutukoy doon sa salita na yun? Nung pagkagalit sa kapatid? Hindi po. Ngayon, kung ikaw ay pinagsasabihan at ikaw pa ang magagalit sa nagsasabi sa iyo at nagtuturo sa iyo, yun po ang hindi mo dapat gawin. Dahil tinuturuan ka at ikaw pa ang may ganang magalit, yun na po ang Hindi na ibig tama. sabihin. Kaya pagbabasihan mo ang ibig sabihin ng pagkakasalansan noong sentence. Kung ano ang tinutukoy, para kanino tinutukoy, paano tinutukoy, anong kahulugan ng pagkakatukoy. Ibig sabihin, mahalaga ho natin mapag-aralan yun. Kasi may mga pagkakataon minsan na nagdidepende ang mga nangangaral at meron din mga tao pinagsasabihan na nagdidepende siya doon siya pinangangaral. Kaya minsan nagdodouble yan eh. Sinasabi nila, mali siya. Ano pa naman siya? Sasabihin naman ito, mali ka, di ka sumusunod sa akin. So tinan natin yung word kung ano ang ibig tukuyin sa mga bagay na iyan. Kasi likas po sa tao, likas po sa atin, yung karunungan na natin na rin natutunan. Na ina-apply po natin minsan yan ayon doon po sa nalalaman natin. Even though we are using what is the Word of God. But what is the definition of the Word of God and the spiritual behind of that purpose? Nag-isip ba ako? Oh. Ano po yung layunin ng spiritual na salita ng Diyos sa likod noon? No? Sa likod noon. Medyo malalim po ba? So, Otherwise, nagkakaroon po ng ano yan eh, ng debate. Nagkakaroon ng debate yan between doon siya nagsalita at yung tumanggap ng salita. Kasi isa lang ang ginamit. Parang ano yan eh, parang subalit or parang puna. Ang puna, maganda. Depende sa klase ng pagpuna at depende sa pagtanggap ng puna. Pero isa lang ang words, puna. Ganun din po, isang words pagkagalit, anong klase? Saan tinutukoy, paano tinutukoy, ano pumapaloob, ano nasa likod ng kahulugan. Iyan yung mga bagay na masusi pa rin pinag-aaral because it is not actually a human knowledge, but we are looking forward in the spiritual purpose of the Word of God, brothers and sisters, sa ating pangangaral, para din po hindi tayo binabalikan ng taong pinagsasabihan natin o pinangangaralan. Nag-isiho ba ako mga brother? Bigyan po natin ng ano yan. Yan, maganda. Maganda natin kasi para mas lalong lumawak po yan. Kasi yung portion yan, isang magandang bagay po yan eh. Nagkakaroon po yan ng tawag dito, kadalasan, kakaroon po ng pagtatalo. Parang ganun po yun. But anyway, balikan po natin si sister. Sige po, sister. Sorry po sa interruption. Kung ang pinag-usapan po natin syempre, ang pagmamahal natin sa Ama, no po? Yun, opo. Ang pagmamahal natin sa Ama ay tutupadin mo ang utos ng kanyang anak. Ang pagmamahal natin sa Panginoong Hesus ay tutuparin ng kanyang utos. Itong kanyang utos ay napakahirap. Kaya nga napakahirap ito. Ito po ang isa, yung sinasabi natin yung pagkagalit. Ito ang command ni Lord Jesus sa eye for an eye. You have heard that it was said, eye for an eye and tooth for a tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. Ano po? If anyone wants to take your shirt or i-shortcut ko na lang. If others want to abuse you, you just, sabi nga you just let it. Ano po? Kasi, alam mo, you just keep still because you know that you love God. At alam mo naman ang Diyos namang ito na nagmamahal sa iyo, hindi ka naman pababayaan, for the vengeance is God's. Amen? Pero para mahirap naman, kung ginagawa mo lang yun para sa tao na, di aabusuhin ka ng aabusuhin. But you let it because that is the command of Jesus, and that to prove that you love Jesus. Dahil mahirap magsakripisyo ng ganun, mahirap magtiis. Pero titiisin mo lang yun dahil mahal mo ang Panginoong Hesus. Sabi niya sabi niya, love your enemy. If only you love those who love you, the evil also can do that.
Amen? Mhm. If you greet only your own people, what are you doing more than others? Kung ang binabati mo lang yung mga bumabati sa iyo, what is that? Sabi ng Panginoon, di po ba? So, nasa kautusan. Kaya nga, makikita ninyo dito, those who love me, I give the Spirit to them. Kasi nga, hindi natin kakayanan naman talagang magpasampal ka kung wala ang Holy Spirit sa iyo. Because, mahirap gawin yun. Bihirang tao makakagawa nun without the Holy Spirit. And that is a sign na kung ini-effort mo itong ipagdasal pang iyo at you bless those who curse you, talagang nasa iyo na ang pag-ibig ng Diyos, nasa iyo na rin ang Holy Spirit. Sabi dito Amen. sa Amen. 1 Corinthians chapter 6 po, sabi dito, verse 7 to 8, the very fact that you have lawsuits among you means you have been completely defeated already. Why not rather be wrong? Amen. Why not rather be cheated? Instead, you yourself cheat and do wrong, and you do this to your brothers and sisters. Sabi ko nga, may kwento lang ako maikse. Merong sa sitwasyon, yung aking pamangkin, may catering, they are ang kanilang kliyente attorney, and they are parang kinakasuhan, ano po, of course attorney, pero sabi nagpakababa sila, sige, kahit alam nilang sila nasa tama, but then alam mo, to make it short, hindi pinabayaan sila ng Diyos. Yung mismong may kumilos para sa kanila na at the end, hindi mag-group man sila ng mga attorney, ang ginamit sa kanila ng Diyos. Hindi ko na i-elaborate ito baka nakikinig sila, I don't want it to be, pero what I'm saying, hindi pinabayaan ng Diyos sila. Amen. 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 At sabi ko, pero ganito ang pagmamahal ng Diyos sa atin, ha. Sabi ko, ang victory ito, after that, hindi tayo masasabing, buti nga sa kanila na hindi na sila nakaporma. Hindi ganon, di ba? Ang victory, talo rin tayo doon because the love of God is not in us. The victory is this: pagkatapos mong panalunin ka ng Diyos, you will be like nice to them, gawin mo pa rin sila ng mabuti, at huwag mong ipagkaingay at ipagmalaki at para sa kanilang kahihiyan na ikaw ang nanalo, di po ba? Kundi yun na nga, hindi naman nila ginawa yun, pero sabi ko, alam nyo kung paano lang kayo panalo dyan. Kapag at the end, kayo ay nagpakababa pa rin at pinagdasal nyo pa rin sila at hindi lang winish nyo sila ng mabuti, kundi gumawa pa kayo sa kanila ng mabuti kahit na masama ang ginawa nila sa iyo. That is the victory. That is the fulfillment of the law of love of God in us. Madali sabihin yan, pero mahirap gawin. Kaya nga nandiyan, sabi nga ng Panginoon, and I will give you the Holy Spirit, the helper that is with you and will be in you. Amen. So, lahat may imposible ba dito sa utos ng Diyos na mahirap gawin? Hindi. Sabi nga dito at the end, be perfect, for your heavenly Father is perfect. Kasi, posible pong magampanan natin lahat yung utos ng Panginoon na selfless love talaga, na para kang talagang martyr at sorry for the word, tanga ka na talaga doon pag ginawa mo yun sa mata na madung ito. Pero hindi imposible yon. Bakit? May Holy Spirit na tutulong sa iyo. At ito ang sinasabi, I'll give them the Holy Spirit for them to have fruit. Ang fruit ng Holy Spirit ay hindi fruits. Sabi niya sa ating gospel, and appointed you to go and bear fruit. Alam niyo yung fruit na yon sa Galatians 5:22, fruit pa rin yon. Pero yung nagko-compose ng fruit na yun, joy, patience, kindness, goodness, doon sa iyong makaaway. Self-control. Amen? So, this is the fruit. Meron ka na bang pag-ibig ng Diyos sa iyong puso? Tingnan mo ang fruit of the Holy Spirit. Tingnan mo ang 1 Corinthians chapter 13. If you say you have that, then God is in you. Amen. Amen.
Praise the Lord. So nakita niyo po, mga brothers, nakita niyo po mga brothers o sa mga sisters na nakakapakinig ngayon, kung paano po in-expose lalo ang ibig sabihin yan, no, brothers ng pag-ibig. Bahagi po yung word na binanggit natin at binigyan ng exposure kasi marami kasi ang nagkakaroon ng debate tungkol sa bagay na yan. Na some of them also they are using in accordance to their knowledge sa Word of God. Pero hindi nila naiintindihan. Kaya nga po, yung ipinahiwatig, pinaliwanag sa atin, biblical po yon. Kaya dapat natin maintindihan ano ang purpose, ano dahilan, ano. May mga bagay-bagay na dapat po natin maintindihan. May mga bagay ho dapat natin isaalang-alang kasi ipinag-uutos. Yung keyword, yung pinag-uutos yun ang sinasabi ni sister, yung ipinag-uutos. Nakita ba yung sabihin? Yun po yun. Pero may mga pagkakataon na minsan dumarating yan sa buhay ng tao dahil sa kagagawan ng tao. Katulad ng sinabi natin kanina, bakit nagalit si Kristo? Dahil sa ginawa ng tao. Bakit nagalit ang Diyos? Dahil sa ginagawa ng tao. So normal lang yun na magalit ang Diyos at magalit si Kristo dahil sa ginagawa ng tao. Pero hindi ibig sabihin ng pagkagalit na yun, brothers and sisters in Christ, ay sabi po, hindi bunga ng pag-ibig. It is part of love. Pag-ibig pa rin kasi pinagsabihan mo itinutuwid mo, ayaw niyang Brother tanggapin. Rex, babasahin ko diba? lang yung kay Sister Territorio na binigay na Okay. na confirmation ng inyong sinasabi ngayon. Sabi niya, God love transforms our inner being. Hebrew 12 verse 5 and 6. And you have forgotten the exhortation that addresses to your son, my son, do not regard lightly the discipline of the Lord, do not nor be weary when reproved by him, for the Lord disciplines the one he loves and chastises every son. Yun, bunga rin ng pag-ibig yan Amen. Hindi po ba? Kaya nga depende ngayon, ano pinagagalit mo? Di ba? Depende ngayon, ano bang gusto mo mangyari? Ganun. At paano ba tinatanggap ng tao? But anyway, bunga po ng pag-ibig din yan. That is fruit of love. Amen po ba? Katulad ng kaaway. Ibigin mo ang kaaway, no? Hindi dahil sa kaaway mo siya, kundi dahil sa bunga ng pag-ibig na nasa sa iyo kung bakit mo iibigin ang kaaway. Kasi pag sinabi mong, ibigin mo yung kaaway, sasagutin ka ng marunong. Kaaway ko yan, ba't ko ibigin yan? Sige nga, kung di ganun sasabihin ng tao, ibigin ko siya? Ano siya, hilo? Mga ngatwiran yun ang sinasabi ko, magkakaroon ng debate. Pero doon sabi, bakit iniibig mo ang kaaway? Because that is the fruiting ka ng marunong. Kaaway ko, bunga yun ang pag-ibig ng Diyos sa puso ko. Amen. Mas maliwanag. Mas maliwanag, di ba? Okay, Brother Leo. Pasensya na po kayo. Inubo ako. Thank you po mga kapatid. Dito nga po sa sinabi natin Panginoon mga kapatid, kung paano ako inibig ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig at kung tinutupad ninyo ang aking utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tinutupad ko ang utos ng Ama, kaya nanatili ako sa pag-ibig ng Ama. Mga praise kapatid, the Lord. nais po ni Jesus dito sa sinabi na ito mga kapatid, na kung paano niya sinusunod ang kanyang Ama, gayon din ang pagsunod natin sa Kanya bilang mga binyagang Kristiyano, kapatid. Sa pagsunod natin kay Jesus, nananatili tayo sa pag-ibig niya at ng Ama. Kapatid, ang pananatili sa pag-ibig kay Kristo ay ang pananatili sa Kanya at sa Kanyang Ama. Kaya kapatid, ang pananatiling kay Kristo ay hindi isang espesyal na antas ng karanasang Kristiyano na para lamang sa iilan. Sa halip mga kapatid, ito ang katayuan ng lahat ng tunay na mananampalataya. Amen. Kapatid, tayo ay iniingatan ng Diyos sa isang permanenteng relasyon
sa Kanya sa lahat ng umiibig at nakikipag-isa sa Kanya ng kanilang pag-ibig ay nananatili sa Diyos. Panghuli ko pong ibabahagi, mahal kong kapatid sa Panginoon, buksan niyo po ang unang sulat ni Juan. Dito mga kapatid, napakarami po ang sa unang sulat ni Juan, brothers and sisters. Ngunit kukunin ko lang po doon po sa Kabanata 2. Talata 4-7 mga kapatid. Na ganito po, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Ngunit, ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umibig ng wagas sa Diyos. Amen. Brothers and sisters in Christ, kayo ngayon na napakinig, kayo po napakinig ng mga salita ng Diyos, lalong-lalo na po itong pag-ibig ng Diyos na ito na ibinigay sa bawat isa sa atin. Mahal kong kapatid, alam niyo na po ang katotohanan. Kaya nga po mga mahal kong kapatid, dito sa napakahalaga po na itong pag-ibig ng Diyos na ito sa ating binigay, ipakita po natin o gampanan po natin upang mapakilala talaga na ang Diyos na ito na nagbigay ng pag-ibig sa bawat isa sa atin ay mapapatunayan natin na itong Diyos na pag-ibig, brothers and sisters in Christ, ay nasa sa atin. Amen and amen. Thank you, Lord. Purihin ang Diyos. Thank you po, Lord. Thank you po, mahal na kapatid. Ayan, gumaganda ang mga pahigan. Brother Leo, salamat po. Opo. Brother Ernie. At ito na lang po, maikling karagdagan lang po na ito nga ang utos ng Panginoong Jesucristo sa ating lahat. Verse 17, ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. At sa pagkakataon na ito, mga kapatid, inaanyayahan po tayo ng Panginoon sa ating ebanghelyo na tanggapin ang kanyang pagmamahal at Amen. taglay ang pag-ibig na ito. Mahalin ang bawat isa. Abawanin ang bawat isa, whether he is lovable or not. Unlovable pala. Sa tuwing tayo nagmamahal sa isa't isa, nabibigyang kalwalhatian natin ang Panginoon. Na ibig sabihin, nag-glorify po natin ang Panginoong Diyos. Pag tayo po ay nagmahal sa ating kapwa. At dito rin ako magtatapos sa dugtungan ko lang yung sinabi ng ating kapatid, Brother Leo, bilang senior siya, seniority po, sumusunod po ng lahat. Dito ko magtatapos mga kapatid, promise. Dito po sa sulat ni San Juan Evangelista, Kabanata 4 din, mga minamahal, sabi niya sa verse 7, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Amen. Ang hindi umiibig, hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Verse 9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayong inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. At huwag na ating kalimutan, huwag na. Tuloy mo pa po, brother. Tuloy mo pa po. Dugtungan mo pa. Verse 11. Sige po, salamat po, Brother Rex. Mga minamahal, kung ganoon kadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo magmahalan. Wow, salamat po. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Hallelujah. Salamat Amen. po. Brother. Salamat. At kumpletong regatos pala hanggang doon. Amen. Amen. Amen po. So maliwanag po 'yon, ano? Bunga po 'yan talaga, no? Ang pagmamahal ng Diyos ay bunga po 'yan. Brothers and sisters in Christ, Amen. na dapat po maging palatandaan na tayo ay mga anak ng Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil ang may akda ng pag-ibig ay Diyos.
Amen. Di po ba? Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung tayo ay pinaghaharian ng pag-ibig ng Diyos, tayo ay mga anak ng Diyos. Sapagkat Amen. taglay natin, ang sabi po, yung nature ng God as God. Amen? Yan po Amen. yun, mga kapatid. Kasi sabi nga ni brother, may tatlong uri ng pag-ibig eh. Yung agape po ay pag-ibig ng Diyos. Pero yung eros at saka filial, hindi po yun. Makasanlibutan lang po yun as a human being, bilang tao, human being. Amen po ba? Amen. Mga kapatid sa pananampalataya. Kaya maliwanag po nun, nalalaman natin na inibig tayo ng Diyos. Kaya lubos tayo pong nananalig sa katotohanan ito. Di po ba? Opo. Hello? Amen. 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 Amen po. Dahil sa tayo po, nalalaman natin kung paano tayo naibig ng Diyos at ito'y lubos na nagaging ganap sa atin, brothers and sisters, sapagkat ito yung katotohanan na dapat nagiging bukas po sa atin, mga brothers and sisters in Christ, sapagkat ayan naman po ang sinasabi na tayo'y umibig sapagkat ang Diyos nga po pag-ibig. Amen po ba, mga Amen. brothers and sisters in Christ? Kaya ano po ba ang dapat gawin? Tulad ng sinasabi po ng ating Panginoon, di magmahalan tayo sa pag-ibig ng Diyos. Utos Hindi po. yung pagmamahal lang na mayroon tayo bilang tao. Kundi yung pagmamahal ng Diyos ang i-apply natin sapagkat ang pagmamahal ng Diyos, walang kalakip po yan, brothers and sisters in Christ. No? Nakahatulan pagdating ng paghuhukom. Hindi po ba? Amen. Oh, Amen. basahin niyo po yung brothers and sisters in Christ. Amen po ba? Yung sinasabi Amen. ko, ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. Amen po ba? Amen. At ang Diyos Amen. naman ay nananatili Sa sa Kanya. Kanya. Amen po ba? Amen. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Amen po ba? Amen. Amen. Nagiging ganap po ang pag-ibig ng Diyos kasi nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung presensya mismo nanatili sa atin. Kaya hindi ka na mag-iisip, mag-aalala, sabi nga po rito, magninegatibo na, nako, paano pagdating kayo ng panahon, pag namatay ako, husgahan ako, ganito. Lahat yan totoo, pero may sinasabi ang Biblia, kapatid eh. Hindi nagiging ganap ng pag-ibig ng Diyos sa atin, kapatid eh. Amen po ba? Amen. Kaya't nagiging panatag ng ating kalooban sa araw ng paghukom sapagkat tayo'y tulad ni Kristo. Amen po ba? Amen po. Kahit nasa daigdig pang ito, kung paano si Kristo, ganun ang kalagayan nung siya nasa sa mundong ito, ganito po, brothers and sisters in Christ. Walang kasamang takot ang pag-ibig. Mhm. Sabi po, at pinapawi ng pag-ibig ang ganap ng pagkatakot. Yung fear, binibreak yan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nagiging ganap po yan eh, sa buhay natin. Hindi natin na iniisip yung mga posibleng kinakatakutan natin. Kasi alam natin na ang pag-ibig ng Diyos na ito na nasa atin, brothers and sisters, na nagpapahayag that we are united with the love of God as a Son of God. Kapatid, maliwanag po. Kung papansinin niyo po yung salita ng Panginoon, doon po sa Gospel ni John, tinan niyo po. Basahin niyo po yun. Sa chapter 17 verse 22 yun. Tsaka 23 po, mahal kapatid. Sinong gusto Opo. bumasa? Ganito po mga kapatid. John 17, Verse 22. 22 po, to the following. ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa. Oh. Tulad mo at ako na iisa. Amen po. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Amen. Dahil dito malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo. Katulad ng pagmamahal mo sa akin. Amen. Maliwanag po yun eh. Kaya ito nga yung ginagospel natin. Kung paano po ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo ay ibinahagi din sa atin ni Kristo. Kaya pinag-uutos nga eh. Di po ba? The love of God to Christ, it was shared by us to Jesus Christ. Bilang tanda kung paano sila isa, they are one,
ganun din po ang mangyayari. Iyon po ang nais ng Diyos. Maging ganap tayong isa dahil sa pag-ibig ng Diyos. Diyos. Kaya kung nagmamahalan tayo, kapatid, with sacrifices, willing to sacrifice ourselves because of that love, grabe ang kagalakan ng puso ng Diyos. Grabe po ang kanyang kagalakan pag nakikita yung nagmamahalan tayo. Parang magulang, pag ang mga anak natin hindi nagkakasundo, nalulungkot ka. Namimighati ang puso mo. Pero pag nakikita mo at nalalaman mo kung gaano nagmamahalan at nagkakaisa sa pagmamahalan ang iyong mga anak, tuwan-tuwa ka kahit na po kayo naghihirap. Di po ba? Po. Kahit na minsan walang nang makain. Marami ako nakikita niyan dito sa Pilipinas na pinupuntahan ko. Lalo-lalo na sa mga probinsya. Naku po, no? Makikita mo po paano po, sabi po siya, nag-unite, nagkakaisa po sila sa lahat ng gawain. Gawain sa bukid, gawain sa bahay, gawain sa programa ng pampamilya. Masaya po sila kung titinan mo sa kabila ng kahirapan. No? Marami naman dito, punong-puno ng kayamanan. Kita mo naman, ng gulo-gulo, nag-aaway-away. Dahil sa kapirasong pera, kapirasong lupa, sa pirasong kayamanan na iniwan ng magulang. Ano ba yan? Ang iba pa nga po, nagpapatayan dyan, nagsisiraan sila. Isang pamilya sila. Sinisira nila ang reputasyon ng kanilang pamilya. Why it happened? Because they don't have the word of God, brothers and sisters. Wala silang salita ng Diyos na nananapilit naghahari sa kanila. Napapakinggan nila o sinasabing alam na nila dahil narinig na nila. Pero hanggang doon lang, marami yung ganyang Kristiyano hanggang sa oras na ito. But thanks to God, brothers and sisters, because we have the gospel. Meron tayong ebanghelyo Ay, ebanghelyo ito, pinagkaloob sa atin. Ipinagkatiwala ito sa atin, kapatid. At dapat lang marinig ng mga nakikinig ngayon, kapatid, that you are blessed because there is someone, may mga taong pinili ang Panginoon na ipahayag ito. Amen po. At kayo rin po ay mapalad na tumanggap nito sapagat ang banal na layunin nito ay taglayin nyo rin po upang sa pamamagitan nyo po, maipahayag din po ito sa iba, lalong-lalo na sa sarili nyong pamilya. Kaya din ang sinasabi ng Panginoon, go proclaim the good news. Amen? Go proclaim the good news of salvation, the good news of the kingdom of God to all nations and make disciples. Beloved brothers and sisters, this is a true blessing na hindi kayang alisin, hindi na kayang tanggalin sa atin. Amen po ba? Amen. Opo. Kaya wala ka ng pagkatakot sa paghuhukom na darating. Kapatid, dahil nagiging ganap na ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, yung presensya ng Diyos, yung spiritual presence of God's love in our life is already alive in us. That brings us completely to eternal life. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, ano man naranasan natin, yan, we have to thank God because this is part of His divine purpose. Amen? To purify our faith para pagdating natin sa Panginoon, i-glorify niya tayo dahil sa naging matagumpay tayo. Kaya ngayon pa lamang sinabi ng Panginoon yan sa mga magtatagumpay. Basahin niyo po mga kapatid sa pananampalataya ang Revelation chapter 2 verse 17 yata yun. Yun na pala yung oras. Purihin ng Diyos. To God be the glory. Anyway, sa lahat po nakapakinig, basahin nyo lang po ang Revelation chapter 2 verse 17. To God be the glory. It's almost 8 o'clock. Sorry po mga kapatid sa pananampalataya. At tayo'y dumako na po, Sister Olive sa panalangin. Okay, Psalm 23, the Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Forever. Amen.
Hallelujah. O Amen. God Almighty, thank you for this program, O Lord. You filled us with your love. We are nothing without your love, and we cannot be with you in heaven without your love in us. So fill us now, O Lord God, with your love. So salamat po sa iyo. And may we walk in your love, O Lord Jesus, that we may be selfless, always caring for others, lalong-lalo na yung mga nangangailangan ng salita ng Diyos. So, salamat po sa iyo, O Diyos, Ama, Diyos, Anak at Diyos, Espiritu Santo, at sa mga nakinig ngayon at makikinig pa, O Lord God. Punuin mo po sila ng iyong blessings, O Lord God, spiritual, material, and peace of mind, and joy in their heart. So, salamat po. Mayaman ka, Diyos. Mayaman ka sa lahat ng bagay, lalo na sa pag-ibig. Sa iyo kami humihingi nito. At sa iyo po ang papuri, pasasalamat, pagdakila. Ngayon at magpakailanman. In Jesus Christ's mighty name. Amen. Praise God. To Amen. God be the glory. O Father in heaven, by the grace of your love, that you fulfill, O Lord God, your divine covenant, O God, that you have been promised by sending your word to become flesh. To Jesus Christ, your Son, Lord, na nagbinahagi ang pag-ibig niyo po sa amin sa pamamagitan niya, na ito po'y may kapangyarang Espiritu na nagbibigay buhay, nagbibigay kalakasan, kagalingan, lalo na po sa lahat ang tumanggap ng iyong salita na naglinis sa lanumang karumihan. Dalangin ko po ang pagpapalang ito'y sundan mo po nawa ng mga tanda at himala. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, sa pananampalataya, to your faith and belief, the victory of the Word of God that empowered to us, sumayin niyo po ang lahat ng may karamdaman sa ngalan ni Jesus ay pinagagaling na ngayon. Amen. Lahat ng may problema, ang lahat ng may galit at puot, Lord God, sorry po. Patawarin kami. Patawarin niyo rin po sila. In Jesus' name we pray. To God be the glory. Amen. And amen. Amen. you, Lord. Hallelujah. Thank you po. Ang dami nating mga nag-follow. Si Jem Maricen Kalimbayan Domanes. Si Sister Chit. Kumusta na po kayo, si Sister Chit? From Lake Tahoe, Sister Anna Antido, Bert Alfonso, Flor, and Kathleen Alfonso. Of course, si Pastor Luchi de la Peña, si Ate Louie Villanueva, Mitche Villarias, Regina Arena Sales, Maria Henya Beranda ko. Welcome po sa ating show. Ngayon ko lang po nakita inyong pangalan. Of course, si Maring Nelly de Mesa. Kumusta kayo dyan? Ni Paring Roy, Ronaldin, and Ryan de Mesa. Of course, nandito rin si Vilma Jacobe. Of course, Kyrie and Brother Fred Torio at Liberty Sampilo. Sa lahat po na nag-like, nag-love at nag-share. Salamat po sa inyo hanggang sa muli sa ating programang Sa Diyos ay Walang Imposible. God bless everyone. Thank you po. Maraming salamat po, mga brothers and sisters. Hanggang sa muli. Thank you rin po, Sister Olive, Sister Nika, brothers, Ernie, and Brother Leo. To God be the glory. Thank you, Sister Kerry. Salamat God bless po lahat. Sa lahat na nakinig. God bless us. Thank you rin po. God bless po. Amen. Amen. Okay. God bless. God bless po.